Yan, kasama ko si Lawrence and pupunta tayo ngayon sa may Ivan Navy, doon sa may Valley 1 Bungat. Medyo malapit yun sa Ever Supermarket eh. So yung sa Ivan Navy naman, yung mga sinaserve kasi nila doon is mga burgers, mga beef kebab. Actually nakainan ko na siya before sa sa UST. Pero syempre para para may throwback, kakain tayo doon para matikman natin ulit yung yung mga niluluto nila. Actually medyo bago lang yung store. Wala pang 1 month. So throwback talaga to. Kasi sa Lasal, meron ding Ivan Navy. Although di ko pa na-try. Hindi niya na-try kasi wala daw nagluluto sa loob. So pasok ko wala nagluto eh. So at least ngayon matitikman na rin niya kung paano yung Ivan Navy. Tara, punta na tayo dun sa sa Ivan Navy. Yan, so dumating na tayo dito sa may Ivan Navy malapit. Ayun yung Ivan Navy sa may dulo. So medyo maulan lang. Yan, nakapayong na nga si Lawrence and May isa pa dito. Wala mo ba? hindi, extra lang yan. Pero yon, pasok namin sa loob. Tara, punta na tayo dun sa loob na Ivan Navy. Yan, so nasa loob na tayo ng Ivan Navy. Medyo maulan lang kung mapapansin nyo. Yan, ang order ko dito is yung yung house burger nila na quarter pounder. So, syempre, yun yung staple nila na meal. Dadagdag tayo ng fries and drinks. So, isang Coke tsaka fries. Flavored fries pa pala yun. Add 60 pesos lang on top ng kapag quarter pounder kasi 88 pesos eh. Sour cream, barbecue or cheese na flavoring. O-order din ako dito ng staple nilang isang kebab rice. So iba yung luto ng kebab nila, beef kebab kasi is same din sa pinaglulutuan ng burger nila. So iba yata yung spices na gamit nila. And next is yung quesadillas. O-order din ako ng quesadillas para sa sa appetizer natin. So cheese quesadilla lang kasi syempre mabi-beef overload tayo kapag nag-beef quesadilla rin ako. Sit back, relax muna and hintayin muna natin yung orders natin. Yan, so tikman na natin tong isang cheese quesadilla nila. So meron silang 4 pieces, kuha na ako na isa. Yan, so meron silang plastic gloves na binibigay. So yan, makikita nyo naman on cam. Grabe yung pagkaka-cheese. So meron silang nilagay na cheese sa ibabaw. Etong white na sauce parang cheese rin to eh. Tsaka yung gitna, di ko alam kung quick melt yung nilagay. Tapos meron ding cheese pa rin, cheese na sauce. Di ko alam kung anong brand to. Pero tikman na lang natin para malaman natin. Itong quesadilla nila, tama nga ako, sobrang cheesy niya. Yung pita bread na gamit nila, malambot siya and may pagka-crisp na areas kasi nga kanina ginrill siya eh. Merong mga areas na nag-char. Itong cheese nila sa loob, kapag kinagat mo, medyo chewy sa loob talaga and sa ibabaw yung sauce niya, nagdagdag din siya ng flavor kasi parang lumalabas itong cheese quesadilla nila, parang 3 cheese or 4 cheese eh kasi nilagay nila para nakita ko 3 klaseng cheese. Masarap siya para sa appetizer. So anong review mo sa sa quesadilla nila? Okay, tingnan mo naman. Daming cheese. Cheese overload. Ano yung sa Shakey's na 4 cheese? Yun yung naalala ko dito eh. Talagang grabe. Tingnan nyo guys. Ang nagpasarap ko dito, yung crust niya, parang medyo charred eh. So may texture siya na malutong. And yun yung gusto ko. Yan, next naman natin tong yung quarter pounder nila. Ito yung quarter pounder nila, kung makikita nyo naman, laki. Kanina kung makikita nyo habang niluluto siya, may nilagay na na mga herbs and spices and then in-expect ko na itong timpla nila ng burger is malasa. Feeling ko Middle Eastern or Mediterranean style na burger. Kung mapapansin natin, meron sa ibabaw na nilagay na lettuce tsaka pipino. At least meron silang mga toppings na nilalagay kasi may ibang burger joints na nag-skimp out sa ingredients. Tara, subunan natin to.
juicy yung ano, pinaka burger patty sa loob. Yung ano, yung lettuce tsaka yung ano, pepino, nagdagdag crunch para sa burger. And yung sauce nila, yun, medyo ano, may slight sweetness and then may pagka-creamy dun sa ano, sa ibabaw. Then yung cheese, ayun, American cheese, nagdagdag ng saltiness. Pero yun nga yung sinabi ko kanina na parang Middle Eastern yung style ng lasa. Ayun, nalalasahan ko na yung a bit of cumin. Hindi ko alam kung naglagay din sila ng 5 spice or whatever. Pero yun, naglasa na peppery yung ano, burger. And nagdagdag rin ng ano, ng roasted feel yung ano, yung sesame ng bun sa ibabaw. Overall, itong quarter pounder nila for 88 pesos, I think it's worth it na kasi ang dami na nalang nilagay sa loob. Mas kakainin ko tong quarter pounder nila kaysa sa quarter pounder ni McDo. Sorry McDo, pero mas masarap to. Yan sa fries, kasi dalawa kami ni Lawrence na umorder ng burger dito. Meron silang fries nga, yung sinabi ko kanina na 60 pesos additional, fries and drink yun. Ang titikman ko muna is yung sour cream nila, na fries. Yan, tikim na tayo na isa. Medyo powdery lang yung dating ng ano, nung sour cream. Typical na sour cream, lasa naman talaga siyang sour cream, and yung fries naman niya, ano, sakto yung luto. Medyo crispy, hindi siya oily. Decent para sa ano, kasamang burger. Pwede mo siyang ngatain habang kinakain mo yung burger niya. So, ito naman yung barbecue nila. Tikman na natin yung isang fries na may barbecue na flavoring. Kuya, kahit na hindi niya kamukha yung ano, yung powder ng potcore. Potcore is potato corner. Ano siya, lasang parang potato corner na barbecue. So, may onting ano, anghang, pero hindi siya ganun kaanghang yung barbecue niya. Pero yun, lasang-lasa mo naman yung barbecue flavor. Pwede na siyang kasama ng burger. Yan, so papakita ko lang sa inyo yung kasamang drinks na sinasabi sa 60 pesos. Isang Coke or Sprite or Coke products na ganito yung size. Coke mismo. Inom na tayo para matanggal lang yung lasa ng ng quarter pounder tsaka ng fries. Kasi titikman naman natin sunod is yung beef kebab. Ito na yung beef kebab nila. Kung makikita nyo, same rin naman yung yung pinaglutuan ng beef kebab dun sa sa burger. Yan yung beef kebab. Hopefully yung lasa ng ng beef kebab is iba dun sa mismong burger nila. May nilagay na tomato sa ibabaw, tapos meron ding pipino sa ibabaw, ginupit-gupit, and then may nilagay na white sauce. Try na natin tikman itong beef kebab nila. Kumain ko lang yung beef kebab nila. Ito yung beef kebab nila, kung makikita nyo. Kaya malaking portion yan. May sauce at saka may pipino, tapos may tomato. Subukan na natin. Tama nga ako. May pinagkaiba yung flavor ni ni kebab versus dun sa burger. Yung burger nila kanina, medyo tame pa yung lasa ng pagkaka Middle Eastern food. Pero itong kebab, talagang lasang beef kebab siya kasi nakatikim na rin ako ng kebab sa ibang establishment. Mas lasang lasa yung, hindi ko alam kung naglagay nga sila ng 5 spice or whatever, or Middle Eastern or Indian na na spices, pero may halo siyang mas peppery yung taste, tapos yung sauce niya nagdagdag ng pagka-creamy, and yun din slight sweetness. Feeling ko mas bagay ito kapag may kanin, kasi medyo mas salty din siya versus dun sa burger. So kuha tayo ng portion na may kanin. Yan, ito yung kebab nila na may kanin. So, subukan natin. Tama nga yung sabi ko, mas bagay siya na may kanin kasi medyo tiname niya yung yung flavor nung kebab, and nag-lessen yung saltiness nung mismong kebab. So, yung last na kakainin natin dito na burger nila is yung na-recommend ng staff nila, yung bacon and mushroom burger. Ito yung itsura ng bacon and mushroom burger nila. Angat ko lang para mas makita nyo. Yan. So, kung makikita nyo naman kanina, ayun nga, finry siya. May kasama yung bacon dun sa sa same na nilutuan. And maraming pieces ng bacon. So, tingin ko sulit na tong price nila na 105 pesos para nagdagdag ka lang ng halos 20 pesos para sa bacon nila. Tsaka sa mushroom. So, tara, kagat na tayo na to. Yung
ano nila, bacon and mushroom burger, halos parehas lang din naman yung ano, yung patty na lasa, pati yung sauce kanina, cheesy yung sauce, nagdagdag din na ano, ng crispiness yung ano, lettuce sa ibabaw, pero yung pinagkaiba lang naman ito, yung bacon nila, medyo fatty yung ano, yung fat bits ng bacon, and then yung mismong bacon medyo crispy siya. Nag-jive naman yung lasa ng bacon at saka ng burger patty nila. Yung mushroom naman nila, yan, nakita niyo naman nilagay kanina, siguro mga 3 to 4 pieces. Malambot naman siya, nagdagdag ng medyo lasang umami, pero slight hint lang ng umami. Hindi naman siya ganun kalakas yung lasa ng mushroom. Yung bun pala ng bacon and mushroom, naiba siya kasi yung ibabaw ng bun niya wala siyang sesame seeds. So siguro feeling ko para hindi ma-overwhelm sa flavor, pero yun lang naman nakikita ko Tsaka nag-jive naman yung lasa ng bacon and mushroom dun sa mismong burger. So overall, itong bacon and mushroom nila, must try din kung lagi na kayo kumakain ng quarter pounder at gusto niyo may iba yung yung kinakain nyo. Yung na lang, bacon and mushroom, sulit rin siya kasi yun nga, additional na 20 pesos lang for bacon and mushroom. Swak na rin para sa presyo niya. Yan guys, so tapos na ako kumain, tsaka si Lawrence, yan. Kamusta naman yung pagkain, Lawrence? Mabusog talaga gusto ko yung quarter pounder. Gaya nga, sabi mo, ang classic Yung experience ko lang naman dito sa Eva Navy, hindi ko alam kung ano talaga, Ivan Navy ba o Eva Navy, pero sige, Eva Navy na lang. Okay, yung food, for its price na meron pa nga less than 100 pesos na quarter pounder, sulit na yung presyo niya. Parang mura pa yung yung pricing niya para dun sa lasa niya kasi yung patty, flavorful, yung tinapay, malambot, and yung kebab, talaga lasang kebab. Tapos yung quesadilla, hindi naman tinipid dun sa sa cheese, lalo na sa cheese kasi alam naman natin na mahal talaga yung cheese kapag binibili. So, lang yan. Sulit din yung upgrade natin na may price at saka may drink. Oo. Ang nagustuhan ko doon yung sa price niya. Kung mahilig kayo sa price, usually kasi kami mahilig kami sa price, nagluto kami sa bahay. So, natay namin yung sa Pure Gold na brand, yung mga generic. Dito, iba iba yung niya, yung level ng flavor niya. Hindi siya yung nasa supermarket natin na usual. Yung depak na na cheese tsaka barbecue o kaya sour cream. Sa barbecue at saka sa sour cream. Yun. Yun din yung na-enjoy ko doon. Kaya sulit sulit yung upgrade na may drink and fries. Ayun. Kung makakabisita kayo dito sa sa may San Antonio Valley 1, Parañaque, dito yung branch na kinainan ko na Eva Navy. Pero marami rin silang branches ng Eva Navy, hindi lang dito sa sa Parañaque. Actually, yung una ko nakainan na Eva Navy is dun sa sa may UST nung mga bagito pa ako sa may college. So na yun, years ago, wag na natin tanong para hindi natin malaman yung age ko, pero matagal na ako nakakain sa Eva Navy. Pero ngayon, kung ma-compare ko siya, yung quality ng Eva Navy sa lasa, halos same pa rin sa before. Nakaka-reminisce pa rin ako ng memories from college. Yung memories ko sa college, ayun, kasi syempre pag college ka, wala ka masyadong pera. Kakain ka syempre sa mura. Dati mura pa yung Eva Navy, parang lumalabas, parang 40 pesos, 50 pesos, meron ka ng quarter pounder. Kaya yun, kaya natatandaan ko siya. May bagong bukas dito sa Parañaque, kaya pinuntahan ko rin agad. Like, share, and subscribe if you haven't already, and click on the bell icon para makatulong sa algorithm ni YouTube para mas marami pang tao ang makapanood sa videos natin, and makatulong pa na mahanap ng maraming tao na gusto rin ng ganitong type ng content. Dito sa approve naman tong Eva Navy, at saka sa susunod ulit na na appearance ni Lawrence, minsan lang to makasama tong si Tropang Lawrence Hanggang sa susunod na video ulit. Paalam and thank you.